Okay mga Lods, ang issue po natin for today ay si AC na naman. Teka, i-follow nyo muna yung nd.ult. And shoutouts nga pala kay Asher Garbo 5592. Sana mag-comment ka ulit. Okay, so shoutouts sa'yo kasi siya yung pinakaunang nag-comment dun sa ating in-upload for today. So, kasi ano to medyo mahaba itong drama na to. So i-break apart natin siya into series, okay? Para mahimay-himay natin ng ayos. Now, ganito kasi si AC parati niyang sinasabi na kung wala daw tayong alam sa sitwasyon, wag daw tayong makialam. Bakit kaya next time, wag kang gumawa ng issue, di ba? Wag kang gumawa ng issue para walang mag-comment sa'yo. Magbenta ka lang ng ayos. Kung may reklamo, daanin nyo kunyari, sa barangay, pwede yon. Pero, once in-upload mo na kasi yan, nasa public domain na yan. Marami nang makakakita niyan. Hindi lahat ng tao, positibo yung sasabihin sa i-upload mo. Hindi rin naman negatibo, di ba? Hindi rin man lahat negatibo. Merong for it, merong not by it. Now, isa sa mga napanood ko kasi itong video na to konti lang. Mababadrip ka talaga, no? Boss, okay na nga. Huwag kayo magalit. Boss, kasi So, etong si Franz kasi, siya yung may-ari ng F2A. Okay naman yung komentary niya. Nag-agree naman ako dun sa karamihan ng sinabihan niya. Pero, yung sumunod na follow-up content niya is something na ikinagalit ni AC. Panoorin natin kung ano yun. So, ito yung follow-up content niya dyan. And ang laki na ng views nito. Congratulations sa'yo, bro. Ulit-ulit ka naman. 1990 pa lang, mekaniko na ako. ano niyo po sila? Hindi daw po kayo legit na mechanic. Yan. Sinabi sa kanya yun. Hindi ko naman siya So, basically, ang ginawa niya is in-interview niya yung mga people involved. Tapos, meron pa siyang isang ginawa. Okay? So, panoorin nyo na lang yung buong video sa kanya, of course. Pero, isa-summarize na lang natin to, okay? Para lang hindi tayo apekto sa kanila. Okay, ito. video ko, sabi ko din kasi, yung mga bumibili ng mga ganitong klaseng kotse, kumbaga, ito yung pera nila na pinag-ipunan nila, yung pinabili. Siyempre, gusto nila yung mabibili nila yung maayos. So, boss, parang... Di ba yan yung yung sa kay Kuya, yung sa confession room, 10. Yung background music. sakto lang dun yung budget nyo, kaya hindi nyo na-afford na magpagawa. Boss, di ba sana? So, ang ginawa ni F2A kasi rito, again, panoorin niyo po doon sa kanyang Facebook page na ang pangalan ay Franz Akim Aldover. Na binigyan niya sinagot niya essentially yung paggawa ni tatay. Kasi si tatay yung bumili kay AC, according to the video of Akim, is isa palang stroke patient and gagamitin niya sana sa negosyo yung sasakyan. So, talagang atado yung budget nun. So, ang nangyari rito, naglabas ng medyo malaking halaga si tatay para sa kanya kasi ang pera naman relative yan parate, 'di ba? Sa isang mayaman na tao, hindi malaki yung 10,000 pesos. Pero kung medyo hindi ka medyo nahirapan ka sa buhay, yung 10,000 pesos is very something significant. Yung sa kanila, more than 10,000 yung nilabas nila doon sa pagpapagawa. Umabot ng, according to this video, is 18,000 pesos. Tapos naman, ang ginawa ni Akim, sinoli niya yon with 2,000 pesos. Kumbaga, at least, nakaluwag-luwag si tatay ng onte. Tapos yung mechanic, binigyan niya rin ng salapi. So again, panoorin niyo na lang po ito doon sa page ni Franz. So, ano yung point nito? Kasi ang ina-argue ng mga nagtatanggol kay AC, poverty porn daw to. Para sa akin, sa tingin ko naman, sa dami ng nag-content dito, kung kikita sila, at saka wala kasi naman, totoo lang, ang kumita ng totoo dito, kaming mga nagko-komentary, di ba? Hindi naman si tatay, hindi naman si yung mechanic, yung anak siguro ni Tatay Jerry, Corpus yung pangalan niya, di ba? Yung apelido niya or something like this, di ba? So yung anak naman ni tatay, yun yung si Jeric yata yung pangalan nun. Kumita yon, or at least nagkaroon siya ng followers because of this issue, di ba? May long-term benefits sa kanya yon. Pero yung karamihan dun sa involved sa issue, except for AC Garage, kumita. So wala naman sigurong masama kung merong magmamagandang loob na bigyan sila ng pera, di ba? Kasi kung sobrang, again, money is relative. Kung ako ay
milyonaryo, why not? Or bilyonaryo, why not? Sasagutin ko talaga yan. Ang tawag dyan, nominal amount lang yung pera na ilalabas ko, pero hindi ganun yung nangyari, di ba? Ang kumita lang ng totoo dito si AC Garage, tapos yung mga follow-up content niya pa. Pero AC Garage being Ano, tutuloy naman natin yan? AC Garage being AC Garage, minasama niya to, okay? Eto, panoorin natin yung kanyang reaction dito. So may dalawa siyang reaction. Isa ito, tong galit na galit, tapos isang medyo mahaba, okay? Pakinggan lang natin ng konti ito para maintindihan niyo yung konteksto. Ano, Sakim, takot ka na bang mawalan ng investor Okay. at financer kaya Okay. nagmamak-out pumunta ng Cavite? Okay, pause natin yan ha. So, may ibang issue kasi si F2A. Pag-uusapan natin yung next video. Focus lang muna tayo dito. Kasi ang nangyari rito, merong isang, again guys, follow nyo yung ND Ult para naman magkaroon tayo ng at least 100 followers dyan. Ang nangyari kasi dito mga Lods, merong mga expose naman. Sabi ko nga sa inyo, parang lalong lumalalim tong drama na to kasi kung sino-sino na nag-i-involve. Kasi nasa isang community kasi sila ng mga nagbebenta ng sasakyan. So etong si Don Batimana, meron siyang ilalabas daw ng mga resibo dito kay Akim, kay F2A. Pero next content na natin yan tatalakayin. Ang magfo-focus lang muna tayo dun sa reaction ni AC. Kasi parang ang ginagawa niyang tungtungan doon sa argumento niya is itong video na to ni Don Batimana. Pero to summarize this video, ang sinasabi niya lang dito is that bakit mo kino-call out si AC kung meron ka rin namang ganong mga issue, okay? From there, ayan na, eto na si AC. Kumbaga nagkaroon siya ng parang mitya na atakihin si F2A. Pakinggan natin. Kaya salita Yan ka. lang. Hindi ako nagdadrive. Minsan kasi, Yan. mas magiging manahimik ka na lang. Oo. Yan. Kasi minsan kung sino yung may mas mabahong tinatago, yun yung kung makapag payo na after sales, tingnan mo muna sarili mo. Sitayin mo muna yung sarili mo. Kasi madalas yung mga nagsasalita ng ganyan na nagpapakabuti sa social media pinapakita lang naman na mabuti sila pero mas mabaho talaga. Okay, so ito yung sinasabi nitong si AC na etong si F2A is may something daw na mga tinatago. Pero tandaan mo bro, yung problema niya yon, okay? Yung problema mo yan, okay? Siya kasi hindi natin nakita yung mga baho na tinatago niya. And halimbawa, whether totoo yon or hindi totoo yon, we will never know kasi wala naman siyang videong ina-upload nun. Pero ikaw kasi, in-upload mo, kaya nakita ng lahat ng tao. Kaya yung tao, nagkakaroon ng iba-ibang opinion dun sa in-upload mo, di ba? Kasi eto, at best, hindi natin kasi alam kung yung, hindi ko pa kasi napapanood etong video na to. Okay, so, mamaya papanoorin natin to para malaman natin yung konteksto. Pero ang sinasabi ko lang dito, AC, wala kang moral high ground. I-call out etong si F2A. At best, buti nga tinama niya yung pagkakamali mo dun sa tao Kasi if paniniwalaan natin si tatay na mekaniko na sinabi na hindi maganda yung sasakyan or at least marami daw silang pinalitan according to him dito sa video na doon sa video nila ni F2A kasi etong video na to mga Lods, according to F2A mga Lods, dun sa yung mekaniko din sinabi marami daw pinalitan dun sa etong mekaniko na to, marami daw pinalitan dun sa makina nung sasakyan na binili nila kay AC. So, ibig sabihin, talagang napagastos pa ng onte si tatay dito just to get that car, okay? So, ano yung point ko rito, mga Lods? Bakit natin to kino-cover? Kasi, ang akin lang kasi, sa tingin ko, AC, kung meron dapat tumahimik dito, ikaw yon. Kasi, buti nga, tinulungan niya okay? Kung meron man siyang maling ginawa and kaya namang, kunyari,
kunyari lang kasi ang kaya interesado na ako dito sa storya na to kasi pakinggan nyo yung konting content tapos next content na. Papakita ko sa inyo kung gaano to kawalang kwenta. Ang sabi niya, meron daw siyang budget na 1 million pesos para sa isang lawyer. Kaya Ano, mababa yun. Sobrang baba yung 1,000 sa isang lawyer, sa 1 million sa isang lawyer para sa isang kaso na full court press yung dating. Para sa akin lang Kasi yung mga sinabi kasi dito ni Don Batimana, pero hindi ko pa kaalam kasi yung buong context. Well, kung hindi naman kasi siya public at private nangyari ang isang bagay, may iba-ibang liability yon. Kahit nasabihin mong meron kang resibo at ipapublicize mo yon, meron pa rin karapatan na yung isang tao na depensahan yung sarili niya. Pero again, that is neither here nor there. Mag-focus muna tayo kay AC. Ang hindi ko lang kasi parang bet dito is that silang tatlo, etong si Don, si F2A at saka si AC is nasa isang buy and sell community lang sila ng mga sasakyan. So pagka may sinasabi sila sa isa't isa, ayan na, nagkakasakitan na sila. Pero ikaw AC, kung ako sa'yo, mag-focus ka dun sa mga sasakyan mo. Kasi dito, tong medyo mahaba ito, 8 minutes na litanya to Ang sinasabi niya lang, bago ka mamuna, tingnan mo muna yung mga binibenta mo. Pero ikaw din, it applies to you as well, 'di ba? So, now antayin niyo yung mga susunod na video natin dito. Kasi we will cover this. Ipa-partition lang natin para hindi siya nakakapagod panoorin. Kunyari isang mahaba, baka bukas na, 'di ba? Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.